Parang sip daw ang ating kababayan at ang ating ginagawa. Ano yung ginagawa mo? Hindi pa nga kayo gumagawa. Hindi na alam ni Bungit ang kanyang gagawin bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito po ay dulot ng isang malaking kaguluhan na naranasan ngayon ng buong daigdig diyan sa Middle East. Nadigmaan ng Iran at Israel na kagagawa ng hinayupak na Amerikano. Ano na po ang nangyayari dito? Problemado na po si Dayunyor sa langis. At hindi lang po sa langis, kundi problemado rin po itong Pangulong walang alam at walang kwenta kung paano po tutulungan yung mga OFW na naiipit ngayon sa Middle East. May gagawin kayang gobyerno dito? O hanggang report lang ang animal? Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Suportahan po natin. Ang laki po ng gulo ng mundo ngayon. At tayo, ang kawawa dito, mga Pilipino, dahil wala po tayong sariling langis. Umaangkat lang po tayo ng langis sa iba't ibang bansa, lalo na po dyan sa Middle East. Wala po tayong sariling minahan. Meron sana sa West Philippines kaso hindi po tayo nagkaintindihan ng China. O, sana joint exploration na lang ho sana para hindi po tayo mamroblema ng langis. Kaso nga lang ang problema natin, itong Pangulong nakatabingi ang panga. Aba, naggalit-galitan ang hinayupak sa incheck. Pakinggan po natin ngayon ang pahayag ni Bungit patungkol po ito sa mga OFW po muna. No? Hindi na po niya alam kung anong gagawin niya dito. Marami na pong gustong umuwi ng mga kababayan natin. Subalit, hindi rin alam ni Bungit paano papauwiin ang mga to, anak ng kagwang. O ito, pakinggan natin po. Ngit. Wala. Bungit. Pasok. Ngit. Ito. Sa ngayon, we have the most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel. Ngayon, but the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna pumunta, at pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. o sa paano mo kukunin? Sige nga, safely daw. Stipot lang muna daw kayo dyan. Kumuha daw sila ng hotel malapit sa bomb shelter. Yung hotel, pag binumba, ay putang inang buhay na yan. Yan ang problema, dapat unang araw pa lang ng kaguluhan, hindi ka nang uyakoy lang. Dapat nagpadala kayo na, nag-repatriate na tayo, immediate repatriation Ngayon ka lang gumalaw, wala, paano ka lalapag? Nagsisabugan na nga ho ngayon, yung mga aeroplano, bawal ng paliparin Dahil baka pagkamalang kaaway, naku, anak ng kamote Pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magka-problema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil nga tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attack. Anong ang inumin kang presidente ka, ang mga OFW hirap na ngayon, inaatake na, dinidigmagan niya ka pa magsalita. Pag nagsalita, yumuyo ko, ulul. Pag magsalita ka, umarap ka sa kamera. Problemado ang bayan ngayon, problemado ang mga OFW. Bakit tayo mo makaharap? Dahil kawatan ka? Puro ka lang bodol, alam mo wala kang magagawa. Putang ina, inutil itong hinayupak na to. Umarap ka daw. Drone attacks, and we quick. already have seen friendly fire incidents in the past day. So kailangan natin bantayan yon. So right now, safety first for our people, and they are in constant contact with our embassy staff, both and the families of those who are working and living in the Gulf countries. Meron silang hotline with the Department of Migrant Workers and also with the DFA para maitanong naman nila kung anong kalagayan ng kanilang mga kamag-anak. The other thing is yung contact, may telepono pa. So they can actually call their own people, their May contact daw, yung contact may telepono pa. Ba't ka nag-announce kung walang telepono? Kaya nga may contact kasi may telepono. Pati ba naman yung sabihin mo? Los-los kang reporter ka. Kung gusto pong mangyari ng mga OFW na yan, makakauwi pa ba sila ng buhay? Paano? Saan? Kailan? Anong gagawin namin? Hindi yung nakanang kamote, yung telepono yung contact may telepono pa.
Talagang animal. relatives or their friends and see if they are okay. And kung kailangan, kung wala silang makontak, yung mga kamag-anak nila ang magsasabi sa atin na delikado yung mga tao natin in this place, pwede niyong puntahan at dalhin ninyo sa safe place. Anong pag kung wala silang kontak, ang mga magulang, kamag-anak, yung magsasabi sa kanila, anong sasabi? Dali sa safe place? Nyar, tuliro ka na. Hindi mo na alam ang pinagsasabi mo. Pag mawalan ng kontak, ang kamag-anak yung magsasabi. Tapos dadali sa safe place? Anong sasabi ng kamag-anak? Hindi na namin nakontak, aming kamag-anak. Saan magsasabi sa inyo? Ulul. Dapat kayo yung mag-monitor from time to time, minuto-minuto, gumawa kayo ng Viber, lahat ng OFW, group chat, maglabas kayo ng advisory lagi, mag-launch kayo ng Viber group sa lahat ng mga OFW ng Dubai, ng Middle East, para isang announcement lang, ipadala nyo sa email. Mag-ikot kayo, paikotin nyo yung mga hinayupak ng mga opisyal ng gobyerno sa anong panig ng mundo. Useless kayong mga hinayupak, kayo binayaran kayo. So, in general, that is the situation right now. We are, of course, on 24/7 alert. They embassies and all our foreign posts have given the hotline numbers and all the other modes of contact. Tingnan mo si Krereg, pati si Krereg, hindi na niya alam ang pinagsasabi ng amo niya. Kamot-kamot na si Krereg sa tainga eh. Walang matibay na direksyon programa. Ano bang gagawin natin sa mga to? Gusto na nga pong umalis. Unlike noon sa panahon ni Tatay Digong, kita mo talaga yung mga uwa, no? Mga official ng DFA, nandun sa war zone talaga eh. Nahanap yung mga OFW, malayo pa, talagang kinukuha na yung mga OFW. Ngayon, walang plano, anong plano nila dito? But essentially, ang advice natin sa kanila, shelter in place and follow the host government's advice. Yun ang magiging pinakamahalagang impormasyon dito ay kung anong sabihin ng ating ng mga local authorities. Kaya mabuti na Buang! Di mo na alam ginagawa mo. Alam mo, Nyor, yung mga OFW dyan sa Middle East, di mo na kailangan paalalahanan na sumunod sila sa mga announcement ng local authorities. Dahil sanay na sila dyan, kaya nga nandyan sila ngayon sa Middle East. Alam na nila, yung mga announcement na yan, alam na nila ang gagawin nila sa mga announcement ng bansa dyan. Ang gagawin na lang ho ninyo kayo sa gobyerno, ikaw presidente ka, kung papaano mo sila mapauwi. Yan ang pag-isipan mo. Kasi ngayon lang kayo nag-iisip kung kailan sumiklab na yung digmaan. Dapat nga tuloy-tuloy yung programa patungkol dyan eh. Anytime. Kung sino po ba yung gustong umuwi, medyo meron ng kaguluhan. Nung pagbomba pa lang ng Amerikano, nabalitaan nyo naman siguro yon. Di ba nag-report ka pa, nag-immediate repatriation na kayo dahil alam nyo po nagaganti ang Iran. At lahat po ng mga base militar ng Amerika, binumba ng Iran. At lahat ng kakampi ng Amerika natutulong bumbahin din ng Iran. O ngayon, nagkalit-silit ka, hindi mo alam? naman dahil napakarami nating kababayan doon, marami tayong contact point sa mga gobyerno sa iba't ibang bansa kung saan nandoon ang may OFW na Pilipino. So, ang ginagawa natin, sila ang tinatanong natin. Sila ang pinakamaganda, ang may pinakamagandang impormasyon. Hala? ang pinaka. Utal-utal ang animal. Tuliro ng buwang. Sinong tinatanong nyo? Tinatanong nyo yung mga, yung taga-ibang bansa. Nasaan yung tauhan natin? Nasaan yung opisyal ng gobyerno? Binabayaran natin sila. Ba't kayo nagtatanong sa ibang bansa? Kung mali yung impormasyon ibibigay sa inyo. Kayo po mismo yung first-hand information. Yung opisyal ng gobyerno, dyan sa kung saan-saang lugar, kagaya sa Iran, Israel, ibang lugar sa Middle East, sa Dubai. Kayo na po yung gumalaw, huwag kayong umasa doon sa ibang bansa, buang ka. Loss mo. So yung pinagtatanungan mo lang, so ibig sabihin yung mga tao mo, hindi gagalaw, matutulog na lang. Magtatago din sa bomb shelter. O, paano, saan kayo aasa? Sa ibang bansa, kukuntakin lang namin itong mga to. Wala kayong plano talaga na mag-rest, sa buhay ng mga yan. Sige nga. Na makapagsabi sa atin, safe na ilabas nyo na, i-evacuate nyo na yung mga tao ninyo. And what means of evacuation that will be, and where, kung saan idadaan ang ating mga Hindi na alam. Saan daw idadaan? Saan idadaan? Lala! Hindi na ka sana nagpresidente ka pa. Hindi mo alam Isipin mo presidente ka, hindi mo alam yung ginagawa mo. Yan, hindi man mapakinabangan yung pinagsasabi niya. Nagre-report lang naman siya So wala ka pang aasahan, ano bang plano niya dito sa mga OFW? Ano bang gagawin? Kasi gusto nang umuwi. Marami na po kasing gustong umuwi na mga OFW. Ito mantakin mo mga OFW pa lang yung problema natin ngayon. Ayaw niya lang, hindi na niya kayang solusyonan. Ayan. Ito yung mga bilang ng mga OFW sa Middle East na humihiling ng repatriation. Ang problema, hanggang ngayon, wala pang ginawa ang gobyerno. Sa Dubai, merong 586, gusto nang umuwi. Sa Israel, merong 297, gusto nang umuwi. Abu Dhabi, 270, gusto nang umuwi. Bahrain, 231, gusto nang umuwi. Jordan, 22, gusto nang umuwi. Iran, 10, gusto nang umuwi. So ngayon, paano po yan mapauwi? Anak ng kagwang, hindi nga alam ni Dayon Yor paano pumunta ng Dubai, paano pumunta ng Israel, Abu Dhabi, Bahrain, Jordan, Iran. Hindi na alam niya. Kasi ang alam niya, panay singhot na lang. So ngayon, itong mga OFW na ito, maghihintay na lamang. Magtatago na lang muna kayo dyan sa bomb shelter. Kailangan safe kayo. Diyan lang muna kayo daw.
So ngayon sila maghihintay, kailang mahinto yung digmaan, mahinto pa ba kaya ito? Ito yung problema natin. Walang alam ang gobyerno. Walang plano. Ito, sa mga OFW, mahalaga po ang buhay ng mga yan. Nasawian na po tayo. So ngayon, hindi man lang nagkaroon ng urgent na reaksyon itong gobyerno para sa mga OFW na mga naipit ngayon sa digmaan. Gumawa ka ng paraan, wag yung puro ka preskon, puro ka salita, puro ka ngawa, wala ka sa gawa, gumawa ka. Sayang yung oras, sayang yung panahon. O ngayon, itong mga taong ito na gustong umuwi, nakontak na ba ito ng gobyerno? Nakontak na ba ito ng Department of Migrant Workers? O yan ang isang napakalaking tanong. Nakontak na ba ito ng UWA? May ginawa na ba si Bungit? Wala pa. Hanggang preskon lang kayo. The point is, ano po ang pamamaraan? Na ang mga OFW ay makauwi ng ligtas. Itong mga ito gusto nang umuwi. At isa pa, ang umuwi yan, ano yung tulong matatanggap nila? Ano yung suporta ng gobyerno sa mga yan? Ang dami ha. May bibigay ba kayong pera? Magkano? At magbigay ba kayo ng trabaho sa mga yan? Saan? Anong trabaho? Kasi ang mga yan, ang mga nag-abroad ng mga yan, maraming umaasa sa kanila. Ang mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Eh kung uuwi sila, wala rin naman na trabaho, ay di, kawawa din naman sila. Pero, ngayon, ang pinaka-urgent natin ngayon, ay kung paano po marirescue itong mga to. Yan pa lang, sa OFW pa lang, hindi na natin alam. Paano pa kaya sa langis? Patuloy lang natin itong nakatabingin na reporter. Sila. O yung mga kababayan natin, there's another thing that we're doing. Yung mga kababayan natin, mga workers natin na nasa areas kagaya ng mga oil refineries sa Saudi. Oil refineries have now become a target. Maraming Pilipino doon. So in the other places that are danger areas where there are plenty of Filipinos, nilalabas din natin sila doon to bring them to a safer place. So yun ang Pag sinasabi mong nilalabas natin sila doon, meron kang na-rescue, meron kang nang nailabas. Nilalabas mo na eh. May nailabas ka na ba? Yun ang tanong. Or ilalabas pa lang? Yan ang mahirap sa gobyernong ito. Labo-labo yung presidenteng pananalita, hindi marunong magtagalog. Oh, ilalabas daw nila. No, nailalabas. Sabi, nailalabas din natin ito. Ang nailalabas. Nailalabas. Nakalabas na. Baka pwedeng gamitan mo ng ilalabas, hindi inilalabas. Inilalabas. ang ating ginagawa for now within the area. Mahirap pa talagang pumasok at lumabas doon sa area na yan. Dahil ang lumilipad lang ngayon ay ang mga fighter jet at saka drone at saka missile. Kaya O di wala pa kayong na-rescue, buang ka. Kasi mahirap dahil may mga missile, may mga drone, mga jet. Oh, anak ng kagwang oh. it's not a place that you would want to put in a civilian aircraft to take out our nationals. But again, as I said, Wala na. Di na alam. situation is changing. Wala na. Lubat ang animal si Ayayay. Hindi niya na alam. So kayong mga OFW, ang tanging magagawa nyo lang dyan, siguro, magtago talaga. Ang problema natin, itong gobyernong ngiwi, hindi niya alam paano kayo kukunin. Kasi digmaan na daw. Anak ng kamote. Oh. Changing by the minute, by the hour. Kaya we just have to be in very good and close contact with the local authorities so that they can give us. But we are also talking to our friends in the United States, our friends in Israel, so that they can give us an idea. Hindi sila magsasabi kung ano yung gagawin nila, pero they can give us advice. Huwag kayong munang papasok dito sa lugar na ito dahil magulo pa dyan. Huwag kayong papasok. O dito medyo safe na dito, etc. So lahat ng ating kayang kausapin para Tingnan mo ha, sabi niya, friends ang United States, friends ang Israel. Paano ang Iran? Sige nga, buang anyor. Paano ang Iran? Hindi natin friends. So ang Israel lang, ang Amerika ay friends natin. So ang Iran, ano sila sa atin? Ano sila sa iyo? Kaaway. Anak ng kamuti naman talaga eh. Ito na yung sinasabi natin. Hindi mo alam ang foreign policy mo, dapat hindi ka nagbitaw ng salita. Na friends nyo, ang Israel, friends mo ang Amerika, kakasabi mo lang eh, na yung mga kaibigan kumakampi sa Amerika, binubomba. Kaya hindi nyo marirescue. Hindi sana nag-neutral ka. Kung nagsabi ka, friends mo ang Israel, friends mo ang Amerika, sabihin mo rin, friends natin ang Iran. Hindi naman natin kaaway ang Iran eh. Bakit kinaaway na ba natin? Nakamuti ka naman, Nyor. magbigay ng impormasyon sa atin para naman maging safe ang ating mga kababayan ay ating ginagawa. The other aspect that we met about today, Parang sip daw ang ating kababayan at ang ating ginagawa. Ano yung ginagawa mo? Hindi pa nga kayo gumagawa. Di ba? Para sip ang ating kababayan at ang ating ginagawa. Baka ang ating gagawin. Kasi wala pa naman kayong ginawa, di ba? Hunghang animal. Wala pa kayong ginawa. As in, zero pa yung inyong nagawa. Ang ating ginagawa. Utang inang ginagawa, wala pang nagawa. Lok mo. Oh, wala na, los. Oh. was about the economic impact ito na, that this sa langis. will have on us. As you can imagine, oil, the prices of oil have already taken a adjustment upwards. But it went all the way up to 82 pesos. I'm sorry, $82. Initial shock. Pero they closed out at 76.50. So nag-adjust na pababa. So that is expected. First of all, let me So ngayon, anong gagawin mo sa langis? Ito na tayo ngayon. May utak ba to?
Yung utak nasa puwet. Hindi nga anong gagawin mo sa langis? Oh. Assure everyone that we have sufficient supply of oil. Oh, may sufficient supply Meron daw. tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days. Anak ng kamote, oh. Paano nagiging sufficient yung supply ng langis na aabot lang ng 50 to 60 days? Kung may sufficient ng langis natin, bakit nag-increase yung langis? Hunghang! Wala tayong sufficient na stock ng langis. Kasi nga nag-i-increase yung presyo ng langis. Anak ng kamote kanyo, sarap. Pastor Jack. Magina, 50 days lang, 50 to 60 days. So after 50 to 60 days, ano po ang mangyayari sa Pilipinas? Wala nang langis. So pagka walang langis, babagsak na tayo. So saan kukuha ka ng langis? Galing sa bunganga mo, 50 to 60 days, hindi po yan enough na stocks. Dapat yung langis natin, para sasabihin mong sufficient, ang stock ng langis, ay mga 6 months. Yung langis natin intact, hindi mauubos. Or 3 to 5 months. Hindi yung 50 to 60 days, anak ng kagwang. So, isa't kalahating buwan lang pala tayo, o 2 buwan. Wala na tayong langis. Dapat 3 to 5 months. Ay, naka-intact pa rin tayo kasi usually yung mga digmaan na yan, minsan naabot ng 3 buwan. 4 na buwan. So ngayon, saan tayo kukuha ng langis? Sa inchik, inaway mo nga yung inchik, buang ka. Tuloy. In terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product of oil. Buang, wala kaming naintindihan. Yan lang lagi. Yung mga media dyan, naintindihan din nila. Wala nang alam. Oil products, oil-derived products, even fertilizer is something that we have to look Punta at. na sa fertilizer, And, yawa. we have sufficient supply. Let me look at the precise numbers. Our stockpiles are diesel, we have 50.5 days. Fuel oil is 51.5 days. Gasoline is 51.5 days. Kerosene, we have 67.5 days. Jet fuel, A1 jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. Ngayon, We are okay that period of time. Ngayon, pagkatapos niyan, ng mga panahon niyan, saan ka kukuha ng langis? Yan yung tanong namin. Kaya natanong siya dito ng media, anong gagawin mo dito? Ang laki ng problema sa langis. Paano ang solusyon mo dito? Sige nga. Kasi si Inday Sara, meron siyang panawagan para sa mga Pilipino patungkol sa langis. So, ikaw, ano ba? Mr. President, kung magtuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market dahil sa tensyon sa Middle East, ano po ang contingency plan ng gobyerno sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market? Nabanggit nyo rin po kanina na magbibigay din po kayo ng subsidy sa fuel assistance sa mga sektor ng transport and agriculture. So sa harap po nito, Mr. President, posibleng sustained oil price shocks, paano po babalansehin ng inyong administrasyon ang energy Patay ka security, ngayon. price stabilization at fiscal sustainability? well, I explained a little bit kanina, naipaliwanag ko na ng kaunti yung aming mga intervention kung tawagin. Kapag ito ay ang presyo ng langis ay lumampas na sa $80 per barrel. So yun na nga yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating yung mga sektor, sa sektor ng ekonomiya na talagang maapektuhan, na mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector at saka ang ating lahat ng gumagamit ng langis, but then, and that is of course that goes to everybody, but depending again on the price increases or decreases and the adjustments that will happen and how long those prices will be sustained or will last. Depende yan kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We're already looking into adjusting hopefully the excise Awards. Na hindi na tumama ito. tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other goods. But Excise tax daw. even in the worst case scenario, I think that we will be able to provide at least some support to those critical sectors, and I hope that this is something that we will not have to do. We are still hoping and we are still praying that this doesn't last too long. And I hope and pray that our people will remain safe and that we will be able to weather this. Nimal, mag-resign ka na. Alam mo, Nyor, yung inisip mo patungkol sa langis, ang layo yung contingency plan. Ang tanong kasi doon, magpapatuloy ang pagsipa ng presyo ng langis. At hindi mo rin inisip, na wala ka ng mapagkunan ng langis. Saan ka kukuha ng langis? Ang sabi niya daw, yung excise tax isuspend mo na, okay yun. Walang problema. Pero kaya lang naman, sumipa yung presyuhan ngayon sa langis dahil nga, yung binibila natin, 30% nasa Middle East, nasa Iran. Dumadaan dun sa Strait of Hormuz. Ngayon, yung mga dumadaan doon na kumukuha ng langis,
Hindi na po sila pinapadaan. Minsan nga pinapasabog, di ba, yung langis ng Amerika at UK na pinapasabog ng Iran eh. Kaya sisipa. So ang point natin dito, saan ka kukuha ng langis? Kung wala ka nang mabilhan. Ang sabi mo nga, 50 days na lang yung langis sa Pilipinas. After 50 days, bagsak na ang ekonomiya natin, bagsak na lahat tayo dito. Kasi wala na tayong mapagkunan ng langis. Alam nyo, ang ganda sana ng oportunidad noong panahon ni Tatay Digong na itong China at Russia, kinaibigan ni Tatay Digong. Ang Russia may langis din sila. Ang China may langis din sila. O kung kaibigan natin yung China, kung hindi natin inaway, di ba mga mambubotas, di saan tayo kakapit? Saan tayo kukuha ng langis? Wala nang iba, China. Sa China ka kukuha ng langis. Dahil wala ka ng langis na available na mapagbilhan. Isipin mo yung 50 days, so lalong sisipa yung presyo ng langis. Baka aabot pa ng 100. So ngayon, ito, nagtaas na nga po ng presyo ng langis. Ayan, ngayon, epektibo ho ito. Kaya pwede po tayong magpa-full-tank. Kung may mga sasakyan dyan, magpa-full-tank na po tayo, gasolina, diesel. 1.90 po, no? Yung presyo ng gasolina at diesel. Sa ngayon, ha? Pero, dahil wala na po tayong mapagkunan ng langis after 50 days, ito na po yung estimated ng mga gasolina station na imadadagdag sa mga susunod na araw. Effective to bukas, ha? Ayan, no? Posible magkaroon po ng paggalaw ng presyo ng langis bukas. Ito na ngayong nakalagay, 2 to 3, ngayon nga eh. Sa diesel, mga almost 10 pesos. Sa gasolina, mga almost 5 pesos. Ganon kalaki yung i-increase. So ngayon, tatamaan ang ating ekonomiya. So ano po ang mangyayari sa ating bansa? Hindi lagapak. Meron na nga ho tayo issue sa corruption ngayon, animal. Hindi masolusyonan dahil yung mastermind nakatabingi ang panga. Ito ngayon, problema natin sa langis. Meron sana tayong kaibigan na China eh, na pwede siguro emergency joint exploration na tayo ng langis dyan sa Palawan. Kasi meron tayong deposito dyan eh. Paano po natin yan, paano po natin masolusyonan yan? Ikinaaway natin yung China. Siguro by this time, bungit, ibaba mo yung pride ng panga mo. Huwag kang masyadong mayabang dahil wala tayong may pagmayabang. Ngayon, namumroblema tayo ng langis, saan tayo kukuha ng langis? Diba? Namumroblema tayo. Sabi mo, ano yung excise tax? Suspindi muna. Ang problema nga, kahit masuspendihan, dahil after 50 days, wala tayong makukuha ng langis. Kaya itong sigat salan, pakinggan natin siya. Sige, ang worry ko, hindi lang yung presyo, kundi baka walang langis eh. Kasi yung Strait of Hormuz ngayon, hindi makakadaan. Correct. So, 30% of the global oil transshipment comes from that Strait of Hormuz. So, ang worry ko ngayon ay baka wala tayong langis. Mas delikado yan. That's why DOE should really create a task force to look at the supply issue. Ako, I'm worried more on the supply side. So, tingnan ng mga oil companies kung meron silang contingency. Kung hindi kaya dito sa Saudi, kasi almost 70% natin Saudi Arabia. Kung hindi kaya sa Saudi, saan tayo pwede kumuha? Sa Amerika? Sa Russia? Saan ba tayo kumukuha? If not Middle East? If not Middle East, yes, sir. Wala na, doon lang. I think almost 80% ng oil natin is from the Middle East, whether it's from Saudi Arabia or the other refineries there. So, yan ang mas nakaka-worry. But typically, yung last time nagkaroon tayo ng ganitong incident, yung inatake yung planta sa Saudi Arabia, typically ang mga oil companies meron silang contingency measures. But we need to put them together and make sure yung supply hindi mapuputol. Sir, so Tingnan mo napaka-pride din talaga itong mga animal. Ayaw nyo lumapit sa China. Meron din langis ang China. May langis din yung Russia. Doon tayo. Kaso kinalaban nyo kasi. Kasi yung langis natin, 80% inangkat sa Russia. Sa Middle East. Paano to? Ito po yung Strait of Hormuz. Ito po yung pinakadelikado. Ngayon, sinara na po ito. Kontrolado po ito ng, ng Iran. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid at makipot na dagat na nag-uugnay sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Ito ay matatagpuan sa ilagang Iran, Oman at United Arab Emirates katimugan. Bakit po ito mahalaga? Dahil dito po ang ruta ng mga langis sa buong mundo, inaangkat sa buong mundo. Galing sa Saudi, Iran, sa panig ng Middle East, dito po dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang malaking porsyento ng langis ay nasa Middle East, dumadaan dito bago makarating sa iba't ibang bansa. Yan ang pinakamalaking problema. Ito ngayon nagkaroon ng tensyon sa bansa. Anong mangyayari dito? Madalas na magkaroon ng alitan ng Iran at ilang western countries tulad ng United States. Ito na nga, bumumba na nga eh. Kapag tumaas ang tensyon, maaaring mapiktuhan ang pagdaan ng barko na may dalang langis. Sampulan yung Yoki dyan, binumba. At hindi na po pinadaan. Ruta ng malaking supply ng langis, ito po ay humigit 30% ng pangdaigdigang supply ng langis ay dumadaan dito sa Strait of Hormuz. Kapag may problema, panigurado, tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Ano ang epekto sa Pilipinas? Ang epekto sa Pilipinas ay umangkat ng langis mula sa Middle East. Kapag tumataas ang presyo ng langis dahil sa issue ng Strait of Hormuz, tumataas din ang presyo ng gasolina, diesel, pati mga bilihin. So ano pong mangyayari sa atin? Kamot ulo na lang, dayon yor. Kaya nga ako sa akin lang, sa tutulang, meron naman tayong langis daan sa West Philippine Sea. Bakit ayaw natin makipagtulungan? Ang pinag-usapan pa lang natin langis at OFW. What if biglang sisiklab ang digmaan?
ano po ang mangyayari sa atin? Yun, yung IDCA sites natin, pwedeng magiging target po yan. No? Ang sabi nga ho ng isang dating Associate Justice po yata ho ito, Justice Noel, hindi pala dating Justice talaga. Si Justice Noel Tiham, the IDCA sites are prone to attack from foreign enemies of the USA, including those coming from Islamic countries, angry at the Americans and elsewhere. Let's not underestimate the risk and danger controlling us. Remember Marawi. O, di ba? Ngayon, yung galit sa sinasabi nila, ito si Gibo, tingnan, bago ako kumintuhan, tingnan mo, iba yung sabi ni Gibo. O, Sa gera nito, is that fear unfounded? No, that is unfounded dahil hindi natin maihahambing ang sitwasyon sa Middle East dito sa Pilipinas. At ang ating mga bilateral at multilateral na mga alyansa ay para sa defensive purposes at deterrent purposes lamang. Sa kabila ng maagam-agam, dapat nga lalong pagtibayin ang ating bilateral and multilateral alliances para mapagtibay ang defensive posture ng Pilipinas. Itong mga agam-agam na to, ulitin ko, walang basihan. Sa ngayon, ulitin ko ang sinabi ng Armed Forces, walang direct threat sa seguridad na Republika ng Pilipinas in a military sense itong nangyayari sa Middle East sa ngayon. Sa kabila nito, nakikipag-ugnayan ang DND sa ibang mga departamento sa pamamagitan ng ating mga DILAFA at iba pang mga opisyal, ako rin bilang chairperson ng NDRIMC para tumulong sa DMW, DFA at ibang mga ahensya na mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga mamamayan sa lugar. At humanap ng paraan kung paano sila may repatriate, tulong-tulong to sa lalong madaling panahon. Ngayon, dito lang po ako doon sa IDCA. Gibo, mas maniwala ako dito. Kay Justice Noel Atiham. Ang sabi niya, let's not underestimate the risk and danger confronting us. Remember Marawi. Alam mo kasi, yung Iran ay Islamic na bansa yan. Mga Muslim. So ngayon, hindi mo rin i-underestimate, marami rin po tayong kapitbahay na Islamic country. Kagaya ng Malaysia. Oh, mga Muslim ang mga yan. Ngayon, kung magalit din ang mga yan sa mga kakampi ng Amerika. Sino yung kakampi ng Amerika? Tayo. Ngayon, ang matindi dyan, meron tayong IDCA. So ano po ang ginagawa ngayon ng Iran? Pinapasabog po yung mga base militar ng Amerika. Ilan po yung base militar sa atin? Napakadami. Kung sasabihin ng Iran, kasi ang Iran at China magkaibigan, pati Russia, pati North Korea. Tapos ang North Korea ngayon pumapalag. Kung sasabihin ng Iran, baka pwedeng ipagiganti nyo kami. Bumbahin nyo naman yung base militar dyan ng Amerika sa Pilipinas, patay. Yan ang malaking problema natin. Kaya huwag i-underestimate Gibo. Anytime, pwedeng pasabugin yung base militar. O kawawa kayo mga taga Isabela, Cagayan. Kayo yung maunang tatamaan dyan. Dahil ang pinakamalapit po sa China ay yung Isabela, Cagayan. Siyempre yung China. Matindi makipagkaibigan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo makipagkaibigan na lang tayo sa China dahil ang China gusto naman makipagkaibigan sa atin. Anak ng kamote. Itong si Bangag lang ang ayaw makipagkaibigan. Ano bang pinagmamalaki mong Bangag? Hipos na nyor. Yan ang problema natin. Ako sa akin, yung problema sa langis, madali lang solusyonan para sa akin. Makipag-usap ako sa China, makipagkaibigan ako. World crisis na yan. Kung World War III yan, tapos na tayo. Imagine. Sige, 50-50 na lang tayo. 50% sa amin, 50% sa iyo. Joint exploration, sa iyo lahat ng gastos. Sa iyo engineer. Sa amin yung mga laborer para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Umpisa na agad natin ng pagmina. Dahil kailangan namin ng langis. Oh, di ba? Tapos ang problema sa langis. Ang laki daw ng deposito dyan ng langis Sa West Philippines Bakit ayaw natin yung pag-usapan? Kailangan po natin ngayon. Tandaan, pag gusto, maraming paraan. Ang pag-ayaw, maraming dahilan. Kaya mga OFW, mag-ingat po kayo dyan sa Middle East. Dahil ang presidente natin, walang alam sa pagka-pangulo.